Hello guys, today mag-unbox tayo ng Acer OH503 TWS. So, ito na siya, dumating na. Nabili ko siya around 9 euros only. So, nakakuha ko ng 3 euros discount. So, sa seller kasi umorder ako ng earlier. So, binigyan niya ako ng 3 euros discount. So, ito na siya, dumating na. Then, unbox natin and review na rin natin kung anong specification niya, kung maganda ba yung sound quality and latency niya. So, tara, let's do it. So, inside, ito siya. Ayan. So, Acer TWS wireless headset OHR 503. So, sa right side ng box, and nandiyan yung kanyang other features. Ayan, sweat proof, no feeling to wear. So, ibig sabihin, medyo lightweight siya, no, sa tenga. Hi-fi sound quality, so check natin yan. Fully compatible, so pwede siya sa Android, Windows, and iOS. Ayan. Sa left side naman ng box, ayan, Acer logo lang. And sa likod, ayan, nakikita natin yung other specification niya. Ayan, ultra low latency. So, meron siyang 5.4 chip. Sa audio and video synchronization. So, yun. Ultra low latency daw siya. So, pwede siya siguro gamitin sa pag nag-gaming tayo, no? Then, meron siyang HD sound quality. So, meron siyang dynamic drivers. It brings out new sound quality experience. So, check natin. Yun nga, kinaganda nito, yun, yung long lasting battery life. Kasi yung power bank niya, yung mismong power bank is 120 hours total. And every piece of the earbuds ay tumatagal siya ng 4 hours. So 4 hours left, 4 hours right. So yun. Siguro okay na yun for daily usage. 4 hours, hindi naman siguro tayo maabot ng 8 hours for listening. So yun, other specs niya, yan. So Bluetooth 5.4 na siya, and ayan, yung transmission distance 10 meter. So kahit 10 meter ka malayo sa device, abot pa rin. Driver unit 10 mm, ayan. And tara, unbox na natin para makita natin siya. So color gray itong in-order ko, ayan. Color gray siya, okay. And unbox na natin. Oh, inside the box, ayan, nasa ilalim pala yung cable niya. So, Type-C to USB, extra ear cup. Yung sa ibabaw, yan, yung
Meron pa siyang papers or manual sa loob. So ito na siya guys, yung pinaka power bank, at sarap siya hawakan, very comfortable naman, at yung size niya is hindi ganun kalaki, tama lang siya. Tapos ayan siya. So yun, ito yung matagal ng 120 hours tong power bank na to. Then try natin siya kung okay ba yung sound quality nito. Then sabihin ko sa inyo yung kanyang sound quality kung okay ba. Then ayan, meron siyang protection and para hindi mag-charge yung battery ng pinaka headset habang nakatago. So tanggalin natin. Check. Yan, check natin kung mag-charge. So yun, nag-charge siya. Umilaw siya ng white. Ayan, means nag-charge yung kanyang battery. Battery ng mismong headset. Okay. So ngayon, check natin yung sound quality nito. Connect ko lang to sa device ko, then magta-try ako ng mga first of all, yung mga bass song, kasi may ligaw sa bass, kung maganda ba bass nito. Then try natin yung ibang music kung okay din siya, yung mids tsaka high niya kung okay. So yun, balikan ko kayo. A few moments later. So ayun guys, after using it for 40 minutes, yung Acer OHR 503, so nakuha ko sa kanya is napakagandang bass sound quality. Superb bass quality yung nakuha ko dito. Pagdating sa pakikinig sa R&B and hip hop song, wala kang magiging problema dito sa headset na to. Super punchy ng bass. Mids and high is balance, nandyan lang. Then tanging naging problema ko sa pakikinig sa music is when it comes to listening sa mga acoustic music. So hindi naging ganun kaganda yung naging experience ko, kasi the bass is always present, lagi nandyan yung bass. So yun, kahit nagigitara may bass. So I think kung meron siyang features na like application na pwede mong i-download to pwede mong bawasan yung bass like that. Meron ganong features yung ibang headset na na-experience ko before, na download mo yung application nila, then you can tune in the bass, the mids, the high, like that. So hindi ko pa na-review dito kung meron siyang ganong application. So ito kasi out of the box is yun nga, super punchy ng bass yung na-experience ko sa kanya. Then ayun, hindi naging maganda yung experience ko sa R&B, sa acoustic music. So yun pa lang sa ngayon. Then call function, wala akong masabi, okay naman, very clear yung voice. Then yung low latency niya sa gaming, hindi ko pa na-test, so update ko na lang kayo sa next video.
about that. And then, yun nga, sa ergonomics, nung sinuot ko siya, hindi siya ganun kalaki sa tenga mo, so it's good. Fit siya, hindi siya bulky, tingnan. Meron kasing headset na mataba tingnan, di ba? Na nakaano sa tenga mo, yung parang kitang-kita siya. Siya hindi, sakto lang. Yan yung nag-experience ko sa kanya. Then, ano pa ba? Yun nga, yung battery niya, long life, sweatproof na siya. So, kung nag-gym kayo or nag-jogging, pwede nyo siyang suotin. Yun nga pala, yung kanyang weight, napaka-lightweight niya sa tenga. Talagang hindi mo mararamdaman na may suot kang headset. So, hindi rin po issue dito yung kahit matagal mo siyang suot na mangangalay yung tenga mo or magkakaroon ka ng parang muscle issue sa ear, ganon. So yun, when it comes to longer listening, wala ka magiging problema. Ayun nga, type C na rin siya. Then yun, good value for money. So around 500 pesos nabili ko siya. So check nyo lang yung link sa description. And yun lang muna yung masasabi ko sa review na to. And kung nagustuhan nyo yung review ko, like nyo na lang. And salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. And salamat.